kumusta kayong lahat nandyan? Hinaut-paunta nga na amo sa mayong sitwasyon sa pamilya nato o sa atong tanan, no? Sa atong tanan dia sa Philippines, no? I hope and I pray na maging okay ang lahat. At yung impeachment trial na ginagawa ng Congress para kay Inday Sara ay may katapat. Okay. Guys, nakikinig ako sa isang vlogger na tungkol dito sa SWS survey. So, ngayon, nakikita ko yung sa SWS survey, bakit nandoon ang Chief Justice natin? Sabi ko, bakit napasama si Chief Justice sa survey? Anong meron? Kasi, naisip ko, na-realize ko, di ba sinabi ni Inday Sara na siya ang magiging designate survivor? Kasi ganito yun. Bakit nila naisip na isusurvey nila sa akin lang in my own opinion or in my own assessment ko lang to kasi ngayon, bakit nila ipa-impeach si Inday Sara? Sa nakikita kasi nila na gagawa ang mga Pilipino, especially ngayon na nag-aaklasa na at nakikita na mayroon ng ginawa ang mga general, no? General sa bansa natin, yung mga ex-general, yung mga retired general, hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa mga AFP, no? Sa Armed Forces of the Philippines. Or ang NBI, especially nakikita nyo ang NBI ng Davao, ng sa amin na area, ay hindi talaga sila nagiging dun sa kila Torre at kila Marbil. So, parang may something, no? So, nangangamba sila ngayon kung ano yung magiging next move. Guys, Duterte, no? Duterte ang kalaban nila. Hindi basta-basta ang mga Duterte. So, ngayon, pinaghahandaan na nila yan. So, ngayon, nagtataka ako, kasi nga alam na talaga nila kung anong mangyayari, no? Alam na nila yan, feel na nila yan, nanginginig na yung mga buntot nila. Unang-una, bakit sa SWS survey kasama ang Chief Justice natin? Na kung tutuusin, sa SWS survey, lahat halos ng sinosurvey nila. Ngayon lang ako nakakarinig na kasama ang Chief Justice of the Philippines. Kasi lahat naman na sinosurvey talaga from President to Vice President, then Senators, then Congress, Senate President, and Senate President as Speaker of the House. So, nung sinabi ni Inday Sara na siya ang magiging designated survivor in the future, iniisip na nila yon na natural, kahit hindi pa sasabihin ni Inday Sara na siya ang designated survivor, siya talaga ang magiging kapalit ng presidente if ever man ang presidente ay mapapatalsik. Unang-una, impeachment trial or bababa siya sa Malacanang kapag nagkaroon ng people's power. So, yun talaga mangyayari. Wala talaga siyang magagawa. Bababa siya. Dahil nga dito sa cocaine na issue na to. Kasi hindi na issue to, guys. Totoo na talaga to. Kahit si Inday Sara, hindi nagsasabi ng pulburon, guys. Sinasabi ni Inday Sara, cocaine. Yung lumabas na cocaine video at yung tayong mga maging modelo tayo na tayo ay hindi magbibigay ng pera, money, cocaine, and champagne. So, alam na natin yan. So, bakit ngayon, kinakasa nila yung impeachment trial? Gumawa sila ng impeachment trial para dito. So, para saan? Para saan? So, yun pinaghahandaan nila na pagdating ng araw, ang papalit sa posisyon at sa pwesto ni Pangulo, ni Bangag, tatlo lang. Ay, tatlo. Pang-apat si Inday Sara. Para sa kanila. Hindi kasama si Inday Sara. Para sa kanila. Kaya gumagawa sila ng impeachment trial. Kasi yung impeachment trial na yun, ma-impeach si Inday ngayon, pwede na siyang bumaba. O ma-impeach si Inday Sara ngayon. Ito mauna to ha. Kasi nga, next week, magkaroon na ng impeachment trial or impeachment na result, no? So ngayon, itong presidente na to, kakalabanin talaga yan, magkakaroon ng people's power. So matatanggal siya o bababa siya na sa pwesto, so no choice.
So, ang mangyayari niyan, itong Chief Justice, kasama yan sa papalit sa kanya. Chief Justice, Senate President, at Speaker of the House. Itong tatlo na to, hindi nila iniisip na nandito ang sandatahang lakas, pwedeng magkakaroon ng revolutionary government. At ang hahawak niyan ay ang mga Armed Forces of the Philippines. At hindi ibibigay yan ng Armed Forces of the Philippines. Alam na natin kung sino si Tambaloslos. Alam din natin kung sino si Escudero. Kung ibibigay yan kay Chief Justice, natural siya ang head ng mga sa Supreme Court, di ba, sa mga justices. So, ibibigyan nila kay Chief Justice. Kaya nagtataka ako, sabi ko, bakit ganun napasama sa survey, sa SW survey, itong Chief Justice. Ngayon ko lang narinig to, since nung nandito ako sa political issue, nagiging political vlogger ako. Since nagiging political vlogger ako, at nakatutok ako sa politics, hindi naman mapasama ang isang Chief Justice sa mga survey. Pero why ngayon napasama, mataas pa ang Chief Justice sa survey? Okay guys, pakita ko sa inyo, okay? Para kikita nyo, ang Chief Justice ay merong 32 plus 32. Ay, baliktad. Okay, ito siya ang Chief Justice. Okay guys. Senate Presidency, Escudero, si Senator Escudero, no? Meron siyang plus 47, pinataas. Alam naman natin ang SWS ay niluluto lang, di ba? Alam naman natin ang SWS ay parang popcorn yan. Okay? Actually, nasa sa inyo na yun kung maniniwala kayo sa SWS, pero ako, hindi ako naniniwala sa SWS. Nagkakaroon lang ng confuse. Kasi nga, bakit napasama ang Chief Justice dito sa survey? Diba? Hindi naman natin kilala ang Chief Justice eh. Diba? Ang kilala lang natin, DOJ, diba? No? Yun lang naman ang kilala natin. Si Escudero ang number 1, plus 47. Din si Inday Sara, plus 44. Siyempre, natural. Pero ang alam ko, baliktad yan eh. Si Inday Sara, mataas talaga ang, niya. Chief Justice Gismundo ay may plus 32. Mataas pa siya kay Tambaloslos at kay President Marcos. Si President Marcos ay merong plus 27. Siyang pinakakulilat sa lahat. Bagsak ang ratings. So ngayon, itong si House Speaker Romualdez ay merong plus 29. Alam niyo na, di ba? So ngayon, ito na yon. So, pagpipilian to. So kung walang buboto para kay Escudero, walang buboto kay Tambaloslos, doon sila pupunta kay Chief Justice Gismundo. Yun. Ngayon, kasi siyempre, di ba, ang pinakamataas sa lahat talaga, ang Supreme Court. Kasi yun ang mag-ano eh. Di natin alam guys. Meron pa rin yan. Mangyayari yan. At hindi ako naniniwala na magtatagumpay sila sa balak nilang impeachment trial kay Inday Sara. Kasi, bago mangyari yung trial na yan, at yung gagawin nila, mayroon nang mangyayari kay Bangag. Kasi alam na niya kung ano talaga at saan siya pupunta in the future. Alam na niya yung future niya, na mapapatalsik talaga siya o otherwise, bababa siya. Magre-resign siya. So kaya BBM, mag-resign ka na. Kasi wala ka naman talagang kwenta. Anong gusto mo? Nandiyan na lahat. Andyan na yung mga ebidensya. Kasuhan mo nga yung mga naglabas ng mga ebidensya laban sa cocaine video na yun. Laban sa drug watch list na yun, na nandun ka sa drug list to watch. Napasama ka dun, 2012, sa panahon pa, naging senator ka. So until now, cocaine addict ka pa rin. Kasi hindi mo makakasuhan yung taong nagsasalita laban sa'yo eh. Sige nga, kasuhan mo nga. Hindi nyo nga kayang kasuhan si President Duterte, si Nico Cositing. Binatay nyo nga lang si Kaper Silapid.
kasuhan nyo nga si Ma'am Cathy Binag para magkaalaman na. Ganun lang yan. Kaya guys, ito lang. Ipapakita ko naman sa inyo. Yan, ilalagay ko dyan eh. No? Si BBM ay kulilat. Si BBM ay nagkaroon lang ng 27%. 27 plus 27 lang ratings niya. Bagsak na talaga siya. Wala na talaga. Wala nang nagtitiwala sa kanya. Wala na, as in, wala na. Guys, yan lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yun lang kasi nag-iisip ako, bakit napasama dito si Chief Justice Gismondo? Sa anong dahilan? First time na nakikita ko sa SWS survey. Di ba? At ngayon kakasal nila yung kay Inday na impeachment trial na i-impeach.